your praise and with your glory all the day. Let us fill this room with our praise. Let us glorify the name of Jesus. Let our highest praise be heard. We say, let me be an instrument to exalt and to extend Jesus' name globally. As the waters cover the sea, open the heavens, oh Lord. Pour out the Spirit, cover the earth.
So all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I
bring us together in this place where we are safe, where we receive strength and direction and guidance from you because you are our loving Father. We ask, Lord, that you speak to us. We ask that you bless each one of us and receive our adoration and thanksgiving for who you are and for what you have done in our lives. We praise you. We love you. We adore you. In Jesus' name. Everyone say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And before we lay down all our requests to the Lord, I'd like to encourage you today that God is our faithful Father. By the way, Happy Father's Day po. Palakpakan natin ang Lord sa lahat ng mga tatay. Okay. Today, as we honor fathers, let us lift our eyes to the greatest Father of all, our Heavenly Father. In a world where fatherhood can sometimes fall short, no? Iba-iba po yung kalagayan natin. Yung iba lumaki sa napaka-buti at responsableng tatay. Maring yung iba, nakaranas naman po ng kalupitan. Yung iba sa atin, meron pa tayong mga tatay na na-enjoy na kasama. Yung iba, when was the last time na tinawag mo yung tatay mo? Maaring hindi na kasi binati mo na lang tayo, happy birthday dyan sa heaven. No, iba-iba yung kalagayan natin. But I'd like to remind everyone that we have our Heavenly Father who is perfect and ever faithful Father. Siya po ay tapat. And kung may mga nagsabi na, oh, blessed ka kasi may tatay ka pa, ako fatherless na. You know what? Because we are in Christ, we are never fatherless. Walang fatherless sa taong na kay Kristo. Amen. Lagi tayong may ama na matatawagan. Psalm 103 verse 13 says, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. We have a loving Father. Meron po tayong Diyos na mapagmahal. Meron tayong Diyos na compassionate, na laging nariyan para sa atin. Ang Diyos po natin ay hindi malayo sa atin. God is not distant. He is not indifferent. Alam po niya ang mga sitwasyon sa buhay po natin. He is near. God is near. Our God is with us. Our God is close sa atin po. He is kind. Ano pa? He hears our prayers. Nakikinig po siya sa ating mga panalangin. Kahit yung buntong hininga natin ay nalalaman niya ang ibig sabihin. Amen. Pag ang anak niyo po, ang magulang ninyo, bumuntong hininga, alam niyo po bang ibig sabihin nun? Diba? Dahil close ka, may pagkaalam ka, di ba? Kung sino yung close sa'yo, alam niya pag bumuntong hininga ka. Right? Alam niyo po ang Panginoon, kahit ang mga tulo ng ating mga luha ay alam niya ang ibig sabihin. Kahit yung mga panahon na napaupo ka lang at wala kang nasabi dahil sa isang sitwasyon, God knows the meaning of that because our God is kind and He is trustworthy. Kapag pinagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay, hindi niya tayo pababayaan. God will never forsake His own. Lagi po niyang ililigtas ang mga nagtitiwala po sa Kanya. Kaya nga as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. So, no matter what our earthly experiences may be, no, sa ating Father dito sa earth, we have a Father in heaven who never fails us. He knows our needs even before we ask. Ano pa? Ang Father po natin, wag din po natin kalilimutan, our Heavenly Father, He disciplines us. Kaya may mga times na tayo po ay nakakaranas na sabihin natin, pinalo ako ngayon ng Panginoon, dinisiplina ako.
Ilang beses niya na akong kinakausap sa issue na to. Hindi ko siya pinapakinggan. Nag-exhort na yung small group leader namin. Nangusap na siya sa akin. Sabi ko, yes, pero paglabas ko, hindi. Kaya ngayon, napalo niya ako sa isang consequence na nararanasan ko ngayon. Di ba? Minsan, alam po natin kapag napapalo po tayo, nadidisiplina po tayo. And our God, He disciplines us. You know what, when He disciplines us? In love. May pag-ibig pag nagdisiplin ng Panginoon sa atin. Dahil yun ay para sa ating kabutihan. Meron po bang tatay na nagdisiplina para mapariwara yung anak? Hindi po. Sasabihin niya, okay, tinuturuan kita, dinidisiplina kita para ang dulo mo ay kamatayan mo. Hindi po. Para mapabuti ka, para ikaw ay magtagumpay. Ganon din po ang ating Ama. He rejoices over us. With singing. He is the Father who runs to meet us, wraps us in His arms, and calls us His beloved when we come to Him with repentance and with humility. Kapag tayo nagpakumbaba sa ating Heavenly Father, He will never reject us. Kaya lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi niya po itataboy. Kaya ang church where we gather, when we come to Him, come with a humble heart. At siya ang magpapagaling ng ating mga sugat, magpapalakas sa ating mga kahinaan. Church is like a hospital. And our great doctor is our Heavenly Father. Na anuman ang kalagayan mo, He will meet you here. Amen? Amen. So on this Father's Day, let us take comfort in this truth. We are not fatherless. Never a fatherless. Sa mga wala na pong biological father. We have a Father we can always call on, a God who listens, who provides, who protects, and who guides. Kaya wag po tayong matakot ano man ang nangyayari sa paligid natin sa mundong ito. We have our Abba Father. And when we feel alone, anong sabi ni Jesus? Call on Him as our Abba Father. Ibig sabihin, we can call Him Dad. We can call Him Tay, Panginoon, Ama. Diyos ko, Ama, tulungan niyo po ako. Pwede po natin siyang tawagan. So, let us lift our hands to the Lord and let us honor our Heavenly Father. On this Father's Day, we lift our hearts to you, God, in gratitude and praise. Salamat, nariyan po kayo lagi sa amin. Sinasamahan kami, tinutulungan, itinatama. Lord, nariyan ka to provide for us. Nariyan ka to protect us and to remind us. Ikaw ang lumikha sa amin at hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. You are faithful. You are loving and ever present. Lord, sa mga kabataan, O Diyos na nandito, na meron pong takot sa kinabukasan dahil wala silang magulang o walang tatay. Father, Ikaw ang mag-comfort sa kanila. At lahat kami na nandito, may tatay man o wala pa, Father, thank you for the comfort. Thank you for this truth that we are never fatherless in you. Oh Lord, when we feel alone, thank you because nandyan ka to remind us that we are never abandoned. We praise you, Lord, for your unfailing love, for your faithful love. It never ends. Your guidance that leads us through every valley and over every mountain, and for the grace that covers us when we fall short. Kapag kami, Panginoon, ay nanghihina, kapag kami ay nagkasala, nariyan ka upang kami ay linisin, patawarin at itayo. Thank you for being our refuge, our strength, our provider, our protector. And Jesus, thank you. You are our perfect example. Oh God, kung paanong sumunod sa Ama. You see us, you know us, you love us. A love that never wavers. So today, God, we honor you. We celebrate you, most of all, our eternal and heavenly Father. We give you praise and glory for all you've done in our lives. And we love you so much. In Jesus' name we pray. Everyone say, palakpakan po natin ang Panginoon. You may all be seated. God bless you. And here's our brother Dico for our tithes and offering. Thank you po, Pastora. Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. And for our tithes and offering this morning, I would like to encourage you in the book of 1 Kings. In 1 Kings chapter 17, verses 8 to 16. This is in NLT.
1 Kings chapter 17, 8 to 16. Let me read it. Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Zarephath near the city of Sidon. I have instructed the widow there to feed you." So he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?" As she was going to get it, he called to her, "Bring me a bite of bread too." Ngayon, ito po is ang kwento ni Elijah. Kung babasahin po natin yung unang verses dito is, inutusan po siya ni Lord na kausapin muna si King Ahab. Pinaaram niya dito na hindi magkakaroon ng ulan. Ibig sabihin, magkakaroon ng tagtuyot. Wala silang makakain. After nun, ito na yung nangyari na pinapunta si Elijah sa Zarephath at mayroon siyang makikitang isang balo doon na kasama niyang maninirahan at papakainin siya ng balong ito. Ano ang sinagot ng balo? Sabi dito, "But she said, I swear by the Lord your God, and that I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, then my son and I will die." Nung hiningan na siya nung balo ng tubig at nang hingi pa siya ng tinapay, sinabi sa kanya ng balo, "Sa pangalan ng iyong, nagsasabi ako ng totoo, wala na akong tinapay. Meron lang akong isang dakot ng harina at kakarampot na mantika. Ito na lang yung kakainin namin ng aking anak. Pagkatapos nito, kami ay mamamatay." Sa Tagalog version, binanggit dito na kami ay mamamatay na sa gutom. Anong sinagot ni Elijah? But Elijah said to her, "Don't be afraid. Go ahead and do just what you said. But make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. There will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again." Verse 15, "So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat. For many days there was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah." So dito nakita po natin kung ano naging resulta ng pagsunod ng balong ito kay Elijah. Ano-ano po yung mga matututunan natin dito? Una sa lahat po, huwag matakot at sa kanya ay patuloy na magtiwala. Sabi niya sa unang part ng verse 13, "But Elijah said to her, 'Don't be afraid.'" Marami po ba tayong takot sa buhay? Alam ko po, meron tayong mga alalahanin, meron tayong mga bagay na nagpapakaba sa atin. May kakainin pa kaya yung anak ko? Ano kayang ipang tuition ko? Nabanggit ni Pastora, enrollment na naman sa nakukuha ng panggastos. Hindi lang yung pang-enroll, pero yung pang-araw-araw din na baon ng anak ko. Pero ano yung sinabi dito ni Elijah dun sa balo? Don't be afraid. Huwag po tayong matakot. Nakikita po natin na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Nabalitaan po natin kahit yung presyo ng isda, ng gulunggong, hindi ba? Bakit? Sobrang mahal na. Pero lagi po tayong paapaalalahanan na huwag po tayong matakot. Pangalawa, sigurado ang pagpapala sa mga patuloy na naniniwala. In verse 14 and 15, muli ko pong babasahin, "For this is what the Lord, the God of Israel, says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again." So she did as Elijah said. Pwede naman pong gawin ng balo na ito na nung umalis siya, is hindi niya nabalikan si Elijah, tama po ba? Na, alam niyo yun, hindi niya nabalikan sa Elijah na, wala na nga akong kakainin eh. Ito na yung kakarampot na harina na meron kami, kakarampot na mantika sa ilalim ng banga namin na para sa amin na lang ng anak ko. Na pagkatapos nito, mamamatay na kami sa gutom. Tama po na mararamdaman talaga bilang isang magulang, magkakaroon ka talaga ng takot sa iyong puso. Pero ano po yung naging karakter ng balong ito? Siya ay sumunod. Hindi niya kinestyon na, ito na lang yung meron kami. Pagkatapos nito, magugutom na kami, mamamatay na kami sa gutom. Pero anong ginawa niya? So she did as Elijah said. Nagtiwala po siya, naniwala po siya. Pero, meron din po siyang ginawa. Bilang tao po, the Lord has given us an ability to produce wealth. Yes, we ask. Yes, ito yung mga pinagdarasal natin. Pero at the same time po, humanap rin po tayo ng pagkakakitaan. Kung ano po yung binigay na trabaho sa atin, na business natin,
yun po yung pagtrabahuhan natin ng mabuti. Maging masipag po tayo. Hindi lang po tayo naghihintay, pero meron din po tayong ginagawa. Hindi lang po tayo nananalangin, pero kumikilos din po tayo. Dahil sigurado po ang pagpapala sa mga patuloy na naniniwala. Number 3, last po. Alam ng Panginoon ang ating kalagayan at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Muli po natin balikan yung verse 8 to 9. Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you." Bago pa po pumunta si Elijah doon, alam na ni Lord na ang kakausapin niya, inutusan siya na ang kakausapin niya ay ang balong ito, widow. At sabi niya dito, to feed you. Ngayon, nung sinabi ba ni Lord na to feed you, sa tingin niyo po ba, hindi alam ni Lord ang kalagayan ng balong ito? Hindi po. Naniniwala po ako, dahil alam ni Lord na itong babaeng ito ay balo, alam din ni Lord kung ano ang kalagayan ng balong ito. Alam din niya na meron lang siyang kakarampot na harina at kakaunting mantika. Alam ng Panginoon na pagkatapos nilang kumain ng kanilang anak, ay mamamatay na sila sa gutom. Tatandaan niyo po, hindi po ito nagkataon. Ito po ay itinalaga talaga ng Panginoon na makilala at makita ni Elijah ang balong ito. Kaya ngayon po sa umagang ito, gusto ko pong ipaalala sa inyo, alam po ng Panginoon kung anong kalagayan natin. Alam po ng Panginoon kung anong pinagdadaanan natin. Alam po ng Panginoon kung anong kapasidad natin. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya. Patuloy lang po tayong maniwala. Huwag po tayong matakot. Alam niyo po ang takot, meron ho yan dalawang bagay na pwedeng na maging resulta. Una, matatakot tayo at gagawa tayo ng paraan na hindi nakakalugod sa Panginoon para lang matugunan kung ano yung pangangailangan natin. Huwag po yun ang gawin natin kapag tayo natatakot. Pangalawang resulta ho, pag tayo ay natakot, lumapit ho tayo sa Panginoon. Kakasabi lang ho ni Pastora kanina, meron tayong Ama sa langit na nakikinig sa atin. Meron tayong Ama sa langit na patuloy na dinidinig ang ating mga panalangin. Kaya kapag tayo ay natatakot, dumulog lang tayo sa ating Ama. Kapag tayo ay natatakot, maniwala lang tayo sa kakayahan niya. Kapag tayo ay natatakot, patuloy lang tayong kumilos, magtiwala at manampalataya. Dahil alam natin na kung paanong pinagpala at nag-provide ang ating Panginoon sa balong ito, ganun rin tayong magpo-provide ang Panginoon sa ating mga pangangailangan. Can I hear amen, church? Muli nating balikan, huwag matakot at sa Kanya ay patuloy na magtiwala. Sigurado ang pagpapala sa mga patuloy na niniwala at alam ng Panginoon ang ating kalagayan at kaya kailanman hindi niya tayo pababayaan. Gusto ko pong imbitahan ng bawat isa sa atin na tumayo at tayo po ay manalangin. Bago po tayo manalangin sa ating pagbibigay, meron po tayong 4 na envelopes. Ito po ay sa red. Ito po ang ating tithes. This is the 10% of what we have received. Blue naman po, dito po natin kinukuha ang maintenance and other improvements pa po ng ating church. For the brown naman po, ito po ang ating pagbabalik ng pondo sa ating sanctuaryo. Yung mga nagastos po natin, pagpapagawa ng ating sanctuaryo, ng ating sanctuary, dito po natin ibinabalik. At white naman po is for our missions and benevolence. Dito naman po yung ating ginagamit for our evangelism, for our reaching out to the lost and to the other people. So, iniimbitahan ko po uli ang bawat isa sa atin na manalangin. Let's pray. Blessed Heavenly Father, O God, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito at muli kami nagkasama-sama. Maraming salamat po, Lord, sa inyong salita at muli nyo kaming pinaalalahanan na tinuruan, O Lord, na huwag matakot. Yes, O Lord, natural lang po na natatakot kami, O Lord, dahil kami bilang tao ay limitado lang, O Lord. Pero muli nyo pong pinapaalalahanan sa amin na tinuturo sa amin, Lord, na kapag kami ay natatakot, sa inyo lang po kami tutugon, sa inyo lang po kami mananalangin, at sa inyo lang po kami magtitiwala. Lord, maraming salamat po, Lord, dahil binigyan niyo po kami ng kakayahan na magtrabaho, O Lord. Binigyan niyo po kami ng mga pagkakataon, O Lord, na magkaroon ng mga pagkakakitaan. At Lord, sa bawat isa, O Lord, na wala pang trabaho, naghahanap po, God, ng mga pagkakakitaan nila, Lord, I pray, O Lord, that you touch them, O Lord, that you provide for them, O God. And Lord, we thank you, O God, dahil
muli nyo kaming sinasabihan, Lord, na alam nyo po ang pinagdadaanan namin. Alam nyo po ang kalagayan namin. At dahil kayo po ang aming Ama, kayo po ang aming Diyos, hinding-hindi nyo po kami pababayaan. At patuloy lang po kayo, O Lord, na magpo-provide para sa amin. Maraming salamat po, O Lord, dahil patuloy nyo kaming tinuturuan, Lord, na sa inyo lamang, O God, magtiwala. Na kumilos din, Lord, sa aming pananampalataya at hindi lang, O Lord, na naghihintay pero may pagkilos din sa inyo, O God. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. We give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may all give to the Lord. Glory to God. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo lang sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. O Diyos. Lord to God.
Praise God. Beautiful song, ladies and gentlemen. Palapan muli natin ang Panginoon. Tunay na dakila ang ating Ama mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. And siya po talaga ang ating sineselebrate palagi. Okay? Again, today is Father's Day. We are blessed na meron po tayong mga tatay na patuloy na sumasampalataya sa Panginoon, sumusunod sa kalooban niya, nagpapagal para magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. And let us honor them today. My God-fearing dad, a blessing beyond measure. Napakahalaga po na ngayong Father's Day mapaalalahanan po tayo na magkaroon po tayo ng mga God-fearing dads. Mga ama ng tahanan na meron pong takot at pagsunod sa Panginoon. May paggalang po sa Kanya. Dahil napakalaki po ng impact kapag ang bawat tahanan po ay walang tatay. Okay. Malaki po ang impact nito sa buhay ng mga anak. At sa Pilipinas po, sa ating case, marami po ang mga tahanan na wala po ang tatay nila dahil po hindi dahil sa inabandonan nila yung pamilya nila, pero kailangan po nila na mangibang bansa upang maghanap buhay. Marami po sa Pilipinas noon. Kaya ang mga nangangalaga daw po kadalasan sa fatherless homes ng mga OFW families or yung iba naman po talagang inabandona. Okay? Meron naman pong nandoon yung tatay sa loob ng tahanan pero wala po yung presence niya doon. Yan. So, may tatlo. Hindi niya inabandona, kailangan lang po niyang magtrabaho. Meron naman talagang iniwan sila. Meron naman nasa loob ng tahanan. Naroon siya pero hindi siya nararamdaman. Hindi nakikita yung kanyang presensya at yung kanyang pagiging tatay. Subalit, meron naman yung talagang nariyan at ginagawa po ang kalooban ng Panginoon. Yun po ang gusto natin, na magkaroon ng bawat pamilya sa ating mga anak, sa ating mga apo. At sa Pilipinas, may mga alternative care arrangements daw. 54% are cared by the remaining parent. Ibig sabihin, ng asawang babae o ng asawang lalaki. At sa mga lolo't lola na nandito, kayo po ay napakalaki ng ginagawa sa pamilya. Kasi 32% daw po ang inaalagaan ng mga grandparents. Asa yung mga lolo't lola dito na nag-alaga ng mga apo, ng mga anak. Yan. Pag kinailangan na mag-abroad or kailangan iwan pansamantala, ang mga lolo't lola daw ang nariyan. Isipin niyo po sa Pilipinas, yun po ang rate. At yung iba naman daw po ay inaalagaan ng mga aunties and uncles. Sino yung mga aunties and uncles dito? Inalagaan kayo ng mga auntie ninyo. Okay? Ni uncle, nandyan siya para tumayong tatay, maging father figure. Yung iba naman daw po, inalagaan ng nakatatandang kapatid by older siblings. Sino rito? Ikaw ang naging tatay ng kapatid mo. Right? Pagpalain ka ng Panginoon. Yan, di ba? So mayroon po mga ganun. Ako na po yung tumayong tatay ng mga kapatid ko. Dahil ako po yung naiwan. Yung iba naman, hindi inabandona dahil nauwi na sa Panginoon. Okay? So ang tumayong tatay ay yung kapatid. At yung iba naman po, meron naman daw other arrangements.
including non-relative caregivers. Sipin nyo, may mga ganun po sa Pilipinas. Meron nga po akong napanood na documentary, isang tatay na wala po yung kabiyak niya, nagkaroon ng sakit, namatay yung kabiyak niya. Siya po yung nagtatrabaho at nag-aalaga sa anak niya. Pero paano siya makapagtrabaho? So ang ginagawa ng tatay na yon, nakikiusap sa kapitbahay. Paliliguan niya yung daughter niya, ibabaunan niya, lalagay niya sa bag niya lahat ng kailangan, tapos iiwan na sa kapitbahay. Tapos pag uwi niya, galing sa kanyang construction work, ay babalikan niya yung anak niya, aalagaan niya, mapupuyat din siya, tapos ganon ulit yung cycle niya. At may mga ganong mga tatay na talagang ipinaglalaban, tinataguyod ang kanilang pamilya. Praise God. At ano pa man po ang ating mga nakaranasan in the past, but because you are in Christ, we have to pray na tayo po ay maging godly father at ang mga susunod po sa atin ay merong godly father sa kanilang tahanan. Amen po? So now let us encourage one another at yung mga magiging tatay in the future, mga kabataan na nandito. Okay, asan yung mga teenagers, youth, and young adults natin? Raise your right hand. Come on, I want to see. Mga future, wow, mga future fathers ng bawat mahalaga na makuha natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Okay? Basahin muna natin ang ating memory verse, Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So ang mga tatay po ay, according sa Word of God, ay meron pong responsibility, meron pong role. At bilang, di ba, kailangan kung alam natin yung role natin, alam po natin yung ating gagawin. Dahil kapag hindi, magulo. Magulo ang tahanan pag hindi natin alam ang ating role. So ang fathers dito, sabi dito, may children. Of course. Kung may children, do not provoke them to anger. Huwag natin po silang gagawan ng masama. Huwag natin silang gagawan ng mga bagay na ikagagalit nila, ikasasama nila ng loob. But, ang sabi dito, ay yung responsibility ng tatay sa Ephesians 6:4, bring them up. Okay? Palakihin po sila. Merong disiplina. Alright? Merong hard work. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. And for us to do this, we have to be present. Yun muna. Ang fathers, kailangan munang present. And let me tell you, let me encourage you, fathers, sabi, need not to be perfect. They just need to be present. Okay? Hindi naman kailangan ng perfect daw. Kailangan present. Di ba? Parang sa believers, our relationship with one another, our relationship with God. God is asking us to be faithful, to be present. Di ba kapag present ka, nagkikita tayo, di ba? Na-develop, na-strengthen yung relationship. Nakikita po natin ang tama at mali, na i-correct natin ang isa't isa. Ano pa, napagpapala natin ang bawat isa kapag tayo po ay present. Nasusunod natin yung kalooban ng Panginoon kapag present po tayo. Kaya kanina nabanggit ko po na sa Pilipinas ay isang dahilan kung bakit walang tatay ang mga tahanan dahil po kailangan mga ibang bansa. Pero may mga iba naman na talagang nag-abandon. At tandaan po natin, kapag hindi present ang tatay, may mga ilan pong mga negative effects sa mga tahanan. Kapag fatherless daw po ang tahanan, 85% ng mga anak na yon na-i-involve sila sa crime. They get involved sa crime. Napakataas po ng rate. Okay? Ano pa? Nagda-drop out sila saan? High school. Yung iba nga elementary pa lang drop out na. Kapag fatherless yung tahanan. Even education affected. Ano pa? Yung
pagkakaroon po ng maagang relasyon at maagang nagiging nanay ang isang teenager, ay bunga din daw po ng absent ang tatay. And that is 80%. Okay? Pero kapag ka merong tatay, ganda po kapag ka present daw po lagi ang tatay, hindi agad naghahanap ng pag-ibig sa iba ang inyong daughter. Sino dito yung mga may daughter? Better spend time with them. Jay, you have a daughter, right? Hindi agad maghahanap ng boyfriend yan kung nakikita ka niya at nakakasama ka lagi. At sa aking naobserbahan naman ay nandyan ka palagi. Amen? Kahit na patakbo-takbo siya dito, gumugulong-gulong. Love na love niya yung ating floor. Okay? Yung mga young dads na nandito, sa mga may daughter, this is something to think about, no? Mag-reflect. Nako, yung anak ko, may impact pala yung pagiging present natin. Amen? Yes. Okay? I'm sure ganun din po yung mga kabataang lalaki. 'Di ba? Hindi agad-agad naghahanap ng pag-ibig sa iba kung busog sila ng pag-ibig sa atin. Okay? May malaking impact. So, naiiwasan maging early mother ang mga teenagers po natin. At maiiwasan din ang mga iba't ibang klaseng behavioral disorder. 85% daw of all children living without a father experience behavioral disorder. Baka may magsabi dyan na sa inyo, kaya pala ganun ako dati. Alright? Oh, kaya mabuti ang Panginoon. His grace heals us talaga, no? The love of the Father, nagpapagaling ng iba't ibang klaseng mga sugat at disorder sa buhay po natin. Amen? So, wag po natin hayaan na lumobo pa yung fatherlessness issue in the Philippines, sa ating bansa, sa ating pamilya. Minsan magbilang ka lang sa pamilya namin, ilan ang fatherless? Sa aming magkakamag-anak, sa aming magkakaibigan, minsan isipin mo lang yon, mag-survey ka lang. And this case ay nag-grow din daw kahit sa Philippines. Hindi lamang po, it's a global issue na kailangan tugunan po natin lahat. Merong ng divorce, merong separation, 'di ba? Merong, kung nakakumit ng crime yung tatay, dinawalan na naman ng tatay yung pamilya. So napakarami pong mga issues na ito. Or dahilan kung bakit nawawalan ng tatay. Kaya napakahalagang makuha po natin una, we have to be present to do this. To do Ephesians 6:4, we have to be present. Can I hear amen? Number 1, a godly father leads spiritually. Ito po yung mga characteristics ng God-fearing father, or pinaiksi natin, godly father. Kaya thank God for our godly fathers na nandito. Yun lang pagsuko nyo ng buhay nyo sa Panginoon ay nagbibigay na po sa inyo ng title na you are godly. And godly fathers, a godly father leads spiritually. Let's read Joshua 24:15. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Context nito, si Joshua, kausap niya yung mga Israelites. At tinutulungan niya sila na mag-commit talaga sa Panginoon na si Lord lang ang gawin nilang Diyos, walang iba. Sundin ang commandment niya to love the Lord their God, to follow His commands. At ang sabi niya dito, pinapakita niya, may mga Diyos-Diyosan nakapaligid sa atin. At sabi niya, if it is evil in your eyes to serve the Lord, mamili kayo ngayon. Sabi niya, choose this day whom you will serve. Yung bang mga Diyos-Diyosan ng mga ninuno natin, beyond the river, yung mga Diyos-Diyosan ng mga Amorites,
At ganun din po sa mundong ito, napakaraming pwede natin maging Diyos-Diyosan at maging laman ng ating puso. At alam ng mga anak natin kung ano po ang mas laman ng ating puso. Okay? Nung hindi pa tayo mga Kristiyano, may mga nagsasabing, tatay ko, mas mahal niya yung manok niya kesa ako. Di ba may mga ganon? Mas alam nila kung anong mas mahal. Mas mahal ng tatay ko yung kotse niya kaysa ako. Lagi niyang pinupunas-punasan yung kotse. Ako hindi niya napupunasan ng laway. Di ba? May mga ganon. Pero noon, kaya sinasabi ko yung noon. Alright? Nung wala pa tayong karunungan. Pagka nagse-celebrate, meron po yung mga nagse-celebrate ng birthday, meron po talaga. Isi-celebrate yung birthday ng anak, ang i-invite po ay yung mga kaibigan, pero ang parang sinicelebrate niya, yung mga kaibigan niya, at hindi yung anak niya. Di ba ba? Alam po ng ating mga anak kung sino ang tunay nating sinasamba. Kaya sinabi din ni Joshua dito, sino ba ang Diyos nyo? Ito ba? Sabi niya, but as for me and my house, that is a firm decision. Me and my house, me and my family, my wife and my children, and my future grandchildren, we will serve the Lord. It's a bold statement sa panahon na meron silang mga gustong Diyos-Diyosan na sundin. At sa panahon natin ngayon, to declare that bold statement, it is a firm decision. At kapag nakikita po nila na may firm decision tayo na si Lord talaga ang Diyos ng tatay ko, and they will walk that way also. Parents, fathers, lead your family in prayer. Sa kainan, before bedtime, kapag kayo po ay babiyahe, lead your family or someone or you declare, okay anak, ikaw mag-lead ng prayer ngayon. Diba? I-schedule mo ngayon. Monday, ihahatid kita sa school, ikaw magpipray. Or teach your children to pray. Lead in worship. At tayo po yung nakikita nila na excited sa umaga. May mga tatay silang tagagising sa umaga para mag-church. Amen? Pag nakikita po yan, alam nyo ba, kapag ang mga tatay silang nag-lead, talagang napapabangon tayo. Sino ganon? Ako ilang beses ko sinabi, mag-exercise ako, mag-walking ako sa sarili ko, hindi ko nagawa. Sinong ganon din? Yung nag-lie ka sa sarili mo, paulit-ulit. I wanna get up at 4 a.m., 5 a.m., I will walk, diba? Magpapaaraw ako, exercise ko. Alam niyo, yung sinasabi nila magja-jogging ako 5 a.m., that's a big lie. Napansin ninyo, kapag sinabi ng asawa ninyo, tatay ninyo, bukas, lahat tayo gigising, mag-exercise tayo, ano nangyayari? 99% nagigising tayo because our Father is leading us. Amen? O baliktad. Di ba? Yeah. Alam nyo, kapag ang asawa ko, pag sinabi, tara, walking tayo, napapawalk na ako eh. Kahapon, nag-walking kami. At sabi niya, o sige, MWF tayo. So I said, yes. Siya nagplano, sige, MWF tayo, walking ah. Parang kahapon gusto ko nang umuwi. Pero pag naglalakad kami, tara, balik na tayo. Ako yung balik na tayo. Hindi, doon pa tayo. Saan? Sa kainan. Lakad pa tayo. Okay, ako naman, balik na tayo. Sinadya kong hindi magdala ng wallet. Pero alam niyo, lumusot siya. Sabi niya, hindi, may GCash. Ang galing, no? O nga naman pala, kahit wala kang wallet, may cellphone nga pala, no? Hindi ko naisip yun. Next time, pati cellphone iwanan na. Sabi ko, ang galing ang galing talaga. But again, napansin ko lang din po, di ba? Na ang ating mga tatay, talagang napakaganda when they lead us in prayer, in worship, and study of God's Word. Okay? Exhort.
Dads, exhort. Sa mealtime, gawin nating normal yon. Di ba? Ang normal sa atin, kain agad. Ang normal sa atin, inaasar yung nagpipray bago kumain. Gawin nating normal, pati pagpipray before mealtime. Meron mga ganon, bagong Kristyano, pamilya, minsan nahihiya. No, gawin mo ng normal. Huwag mong ikahiya ang manalangin. That is something good. Ang ikahiya natin yung paggawa ng kasamaan. Palapakan natin ang Panginoon. Father, make decisions based on God's truth. A godly father makes decisions based on God's truth. Kaya napakahalaga na alam po natin ang Word of God, ang salita ng Panginoon. Okay? Huwag po tayong pumayag na wala tayong nakaing Word of God every day. Okay? Kasi kapag nagdesisyon tayo, doon natin binabase. May isang araw po, nananalangin ako kung ano yung dapat kong gawin sa isang malaking decision. Okay? At sabi ko, Lord, speak to me. So, I played our devotion. Nasa Bulinaw tayo, sino mga kasama ko nung nakaraan. So, I played the online devotion at 5:30 a.m. I was listening to myself. And then, sabi ko, Lord, speak to me. Narinig ko ang Psalm, narinig ko ang Old Testament. Di ba, yun po yung outline natin pagdating sa Word of God. Narinig ko New Testament, na-encourage ako pagdating ng Proverbs. Pagdating ng Proverbs, nandun po yung pangungusap ng Panginoon sa akin. Kaya napakahalagang tapusin po natin yung ating devotion. Minsan, sa Psalm pa lang kinakausap ka na ni Lord. Sa awit pa lang. Amen po ba? Okay, sa mga wala pa po sa online devotion, ask your friends, no, magpa-add tayo. We have our daily bread. Okay, doon sa ating group. So, nung nangusap siya doon sa Proverbs sa akin, yung decision ko, nag-guide ako. Kasi sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Parang, tama ba itong papasukin kong decision? Okay? Tama ba yung gagawin ko patungkol sa isang mahal sa buhay? Alright? At nung narinig ko yung word sa Proverbs, do not oppress the poor, then do something good for the poor. Then ito ang gawin mo. So nandun na yung wisdom. So nag-guide ako na, okay, may mga bagay na hindi dapat natin ginagawa sa isang tao, may mga mabuti nating gagawin sa grupo ng tao. Are we learning? So make decisions based on God's truth. We have to learn the Word of God. We have to study the Word of God every day. Nang sa ganon, we can lead spiritually. Fathers. At lahat po tayo, sa mga team natin, we can lead also spiritually. Number 2, a godly father loves unconditionally. Alam niyo po, ang pag-ibig na ito, makukuha natin kung meron po tayong pag-ibig mula sa Heavenly Father. Dahil ang pag-ibig na ito ay mare-reflect natin kung dumadaloy ang tunay na compassion mula sa Ama. We cannot love unless we have the love of the Father. We cannot forgive unless we have experienced the forgiveness of the Father. Psalm 103 verse 13 to 14. Let's just read verse 13. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Kanina sa prayer time natin, ang focus natin ay the Lord shows compassion to those who fear Him. Ngayon, tignan natin yung unang linya. As a father shows compassion to his children. This is talking about earthly fathers. Expected po na ang mga father, they show compassion to their children. They show love, kindness, patience.
Kapag compassionate ka, may patience ka. Hindi po natin nirarapido ang ating mga anak ng walang kontrol. Alright? Hindi natin pinagsasalitaan ang ating mga anak ng wala ring kontrol sa ating labi. Dahil meron tayong compassion. There is kindness, there is gentleness. So we are expected, fathers are expected to show compassion. Nakikita, nadadama, nararanasan, nararamdaman ng ating mga anak ang ating pag-ibig. At ito pong teaching natin ngayon, it's a topical teaching, pero magbibigay sa atin ng paalala. Magtatama sa atin, at nawa ngayong umaga, handa po tayong magpatama. Amen po ba? At sa mga kabataan na papunta sa responsibility na ito, let us show. Ngayon pa lang, nakuha na natin yung wisdom. Na ihahanda na tayo to show compassion to our children. Ano po yung mga signs na compassionate ang isang tatay? Meron siyang affection. Merong hugging, mayroong kissing and embracing our kids, our children. Do you hug your children? Right? And children, please hug your dads. Children, hug your dad. Sabihin, baho mo. Minsan, ligo muna ako. Mga ganun. Well, dahil sa kagagaling lang natin sa pandemic, may mga taong nagsasabing, mag-shower muna, maliligo muna, that's good. Pero may time po na tinatag na attunement time. Alam niyo yung attunement time? Naituro ko na po ba ito one time sa inyo? Yung you just intentionally, waste time with your children. Talagang binigay mo lang yung oras mo sa anak mo. Nagtititigan kayo, naglalaro, tumatawa, alright? Kumakain together, giggling, kung bata pa siya. Kung kabataan na siya, ay talagang nag-uusap kayo eye to eye. Hindi po yung nakatingin sa mga cellphone habang nag-uusap, kundi merong talagang affection sa isa't isa. That is attunement time. Parang itinutono natin yung puso natin sa isa't isa. Alam niyo po yung ginagawa niyo sa dog, na pag binubuhat ninyo, or yung cat ninyo, tapos tinititigan niyo lang at kinikiss sa nose niya, that is also attunement time. Kung nagagawa natin yun sa ating pets, gawin natin yun sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Hug your loved ones. Show affection. Ano pa? Show patience and kindness. Ayan. Sino po rito yung nang iiwan agad kapag ka naasar siya? Naway mag-develop po. Habang tumatagal, yan, hindi tayo nangiiwan kapag ka tayo po ay nag-i-snap. Alright? Hindi madaling mag-snap. Ang anak natin, kapag umiyak siya, di ba? Dahil nagugutom at madumi ang diaper niya, naasar tayo, iiwanan po ba natin yon? No. You cannot snap. Why? He's just a child. He's just a baby. You show patience. Kahit napuyat. Amen po ba? Amen. We show kindness to them. Ano pa? Does not withhold love even in discipline. Nandun pa rin yung compassion, nandun pa rin yung love. Ang discipline daw po, hindi po pwedeng walang love. You cannot give discipline ng walang love. They go together. Para silang coin. Merong head and tail. Love and discipline, they go together. So hindi natin wini-withhold yung pag-ibig natin sa kanila even in discipline. Kung mahal natin sila, didisiplinahin natin sila. At isang bagay na maipapakita natin ng pag-ibig daw natin sa ating anak at sa pamilya, a godly father loves the mother of his children as Christ loves the church. Paano po ito?
loves the mother of his children as Christ loves the church. Ephesians 5:25, puntahan po natin. Alam din po ng ating mga anak kung tunay na mahal natin ang ating asawa. Alam po nila yon, nakikita nila yon, nararamdaman nila. Ephesians 5:25, husbands, love your wives. Anong klaseng pag-ibig ang dapat daw makita sa isang asawang lalaki towards his wife tulad ng pag-ibig ni Kristo? Paano inibig ni Kristo ang church? As Christ loved the church and gave Himself up for her. Paano inibig ng Panginoon ang church? He died for the church. He sacrificed for the church. Wow. Nagsakripisyo po ang Panginoon para sa church. Kaya ang isang tatay, paano ibigin ng asawa? Hindi po yung ini-imagine nating nakaupo tayo sa isang trono. Ito daw po yung misconception. Lahat ng gusto natin, i-declare lang natin sa ating asawa at dapat lumalapit yung gusto natin sa atin. At kung ano yung sabihin natin, yun lang ang masusunod. At kung saan natin iniwan ng asawa natin, ay doon lang din natin matatagpuan. May mga ganun po. Nakaisipan. Kung saan kita iniwan, doon kita That is an abusive kind of relationship. Pero anong klaseng pag-ibig ang pinakita ni Kristo? He sacrificed for the church. He served the church. Kaya hindi po nakakawala o nakakababa po ng ano po yung kaisipan ng men. Hindi po nakakababa ng pagkalalaki yung ipagtimpla din natin ng kape ang ating asawa at ipagluto ng chicken noodle soup kapag may sakit siya. Because that is serving and sacrifice. Can you hear amen po? Yeah. In fact, napaka-sweet at ang gandang tignan nga po nun eh. Meron nga po asawa, siya pa yung nagsusuklay ng buhok ng asawa niya at kapag di niya kayang plantsahin sa likod, pakiplantsa mo nga bandang likod. Yung asawang lalaki pang nagpa-plantsa. Di ba? It's a sweet act. Amen po ba? Amen? Sacrifice. Naglilingkod. Okay? Meron po, hindi po nakakababa ng pagiging man of the house kapag tayo po yung nagluluto para sa ating pamilya. In fact, ang sarap magluto ng mga tatay. Yun, may mga napa-amen po na wife. Palapahan natin ng Lord. Okay, praise God. Okay? So, ang dami pong mga acts. Kasi dati, anong nakalakihan ng iba? Na talagang ang tatay pinaglilingkuran lang lagi at ang gagawin niya magtrabaho lang at mag-provide financially. Lalo sa Pinoy, ganun po ang mga nakalakihan po natin. Pero sa ngayon, praise God, sa mga tatay na may mga tatay na sila po yung taga-ayos ng basura, mga tatay na sila po yung nagsasampay kapag naglaban na si Mrs. o si nanay, praise God. Okay? May mga tatay na sila yung taga-tiklop, matatapos yung tiklop nila after 1 month. Okay? Okay? At alam niyo yun, kahit na ano pa mang itsura ng tiniklop nila, let's appreciate them. Okay? Dahil nagawa po nila yung kanilang time. Nung nagkasakit ka, di ba? Sabi mo, ano nangyari sa kusina? Pero yun yung effort niya. Di ba? Yung damit natin, yung puti, naging itim. Yung itim, naging puti. Yung favorite mong damit, nakulayan. Di ba? Pero naglaba siya nung may sakit ka. Praise God. Okay? There is sacrifice. There is servanthood. Okay? Minsan niisip natin ang naglilingkod ay nakakababa. Hindi po. Ang naglilingkod sa mata ng Panginoon ang siyang itinataas. Number 3, a godly father disciplines wisely. Pero may mga ina-avoid po pag nagdidisiplina tayo. Okay? So ang pagdidisiplina po ay gawain ng isang godly father.
Hindi lamang po siya nagpapakita ng pag-ibig, kundi merong pagtatama. Let's read Proverbs 3:11 to 12. My son, do not despise the Lord's discipline or be wary of His reproof. For the Lord reproves him whom He loves. Sinasabi dito na ang Diyos, wag natin i-reject ang discipline niya dahil pag mahal ka ng Panginoon, iko-correct ka niya. Again, as. Ito yung mga expected sa Father. Expected sa Father, nagpapakita ng compassion, ng love, ng gentleness, ng kindness, ng paglilingkod. Hindi abusive yung love niya. Hindi na nga abuso ang tatay. Dahil siya po yung malakas sa tahanan, hindi po siya yung mananakit, hindi. Pero magdidisiplina siya ng may pag-ibig. Sabi niya, as a father, the son in whom he delights. So, expected sa tatay na nagdidisiplina po sa kanyang minamahal na anak. At ito po yung mali din po natin na kailangan nating ituwid. Ikaw magdisiplina dyan, hindi ko kaya. Ano sasabihin sa asawa? Ikaw kumausap dyan, ikaw pumalo dyan, hindi ko kaya. Ano pong sabi ng Bible? A father, the son in whom he delights. Nagdidisiplina po ang tatay. Minsan sinasabi natin, sinong disciplinarian sa inyo? Sa mag-asawa, sinong disciplinarian sa inyo? Ay siya. Wrong. It should be both. And fathers must discipline also. Kadalasan, pinapaubaya po ng mga tatay ang pagdidisiplina sa anak. Basta, magbibigay ako sa iyong pambili ng grocery, ikaw na bahala dyan. It's a wrong principle. Fathers, they discipline their children. Ayokong kumausap dyan, hindi kausapin po natin. Upuan natin sila. Okay? Hindi po pinapaubaya kanino. Minsan, ate, ikaw nga kumausap doon. O kaya, sino pa? Asawa ko, ikaw na lang kumausap dyan. Parang gusto natin kasi gusto ko love lang ako ng anak ko, hindi ako nagko-correct sa kanya. Yan po ay isang paraan na parang sinasabi nating may good cop, may bad cop sa pamilyang ito. I'm a good cop, you are the bad cop. So, tanggalin po natin yung bad cop, good cop sa bahay. Amen po ba? Yes, parehos na good, parehas na disciplinarian. Walang bad parents, pero parehas tayong magdidisiplina. Because ang pagdidisiplin ay ginagawa ng mga magulang, lalo po ng mga tatay. Amen po. Are we learning? Mga tatay, wag po tayong tahimik sa tahanan. Tayo po ay mag-command, tayo po ay mag-correct, tayo po ay magsabi ng I love you, tayo po ay magsabi ng I'm sorry kapag tayo naman po ang nagkamali. Amen po ba? So, disiplinahin natin ang ating mga anak. Dahil pag hindi daw natin sila dinisiplina, parang nag-ambag na tayo sa ikapapahamak nila. Kahit gaano ka-cute ang ating mga anak, disiplinahin natin sila. Amen? Kahit inumpisahan na nila tayo sa iyak, napakahirap magdisiplina pag iniyakan ka. Sinong nahirapan sa ganon? Taas ang kamay, come on. Ako lang? Yes, di ba? Parang pag iniyakan ka na, parang, o sige na nga, tama na, wag na. Hindi po pwedeng ganon eh. We have to show love, discipline. Both. Okay? Dahil mai-spoil po natin sila. Okay? So kahit gaano sila magpa-cute din sa atin. Tingnan niyo yung mga anak ninyo. Cute pa ba sila? Katabi niyo po ba? Cute pa ba sila? Cute pa ba si Irish? Cute nga naman. Pag gumiti, nawawala yung eyes. Parang ang hirap nga din, di ba? Lalo sa mga father na may daughters, di ba ang hirap yata? Kaya minsan pinapasa yung daughter. Okay? Pero sana hindi rin daw po ganon. Na lalaki man o babae ay parehas na dinidisiplina. Sa amin po kasi, nahambalo sa mga lalaki. 7 po yun eh. Kami mga babae, hindi. Pagdating sa babae, wag paluin, wag ano, parang ganon. Pero, ako po napalo ako talaga ng nanay ko. Okay?
Tinakbuhan ko po siya pero nahabol niya ako. Alright. Tsaka wala po akong uuwian. Okay, doon pa rin. Kaya may palo pa rin. Alright? Ultimong, alam niyo, yung gugupitan ka lang hang tatakbuhan mo siya. Yari. Okay, may disiplina. Amen po? Are we learning? Yes? Gawin nating normal yung nag-uusap ang pamilya. Merong pamilya hindi na nag-uusap eh. Kain-kain na lang, utos-utos na lang, di ba? Check-check na lang ng natulog na ba yun, ganun lang. Gawin nating normal na nagkukwentuhan ng pamilya sa hapagkainan. Kasi yun na yung mga hindi normal ngayon. Ginagawa nating normal na hindi nag-uusap, ibalik po natin ang tamang disenyo ng Panginoon. Nagdidisiplina na nagmamahalan, nag-uusap, nagpapatawaran, nagkokorek sa isa't isa. Hindi po yung nagkakanya-kanya. Amen po ba? Nakakita na tayo ng pamilya, parang nagkakanya-kanya, parang kumusta siya? Hindi ko alam, basta okay yung grade niya, ganun na lang. Pero gawin nating normal. Gawin nating normal na dinidisiplina ang ating mga anak. May pagdidisiplina sa bahay. Na kapag tinanong ka ng mga kaibigan mo, o bakit wala ka? Ay, dinisiplina ako ng tatay ko, ng nanay ko. Kasi normal sa inyo ang may disiplina. Amen po ba? Yes. Okay, so parents, magdisiplina. Mga anak, tanggapin. Do not despise the Lord's discipline and your parents' discipline. Pero sa pagdidisiplina, avoid harshness or neglect. Huwag po tayong maging harsh sa ating pagkokorek. Ayan. Yung mga abusive kind of discipline. Ano pa? Yung mga abusive na disiplina ngayon, harsh, of course, yung pagsasalitaan natin ng masasakit ang ating anak. We curse them kapag galit na galit tayo. Repent. That should not come out of our lips. Avoid harshness. Dahil malakas tayo, dahil tayo po ay may kakayahan na sila po ay saktan, avoid harshness. And avoid neglect. Yung pabayaan na lang sila. Tandaan po natin, alam niyo po bang mas madaling magpabaya kaysa magdisiplina? Mas madali po yung gawing hayaan mo na lang. Hayaan na yan. Pero lolobo po yung kanyang kasamaan, yung kanyang kalikuan, at tayo rin po ang masasaktan. A godly father teaches right from wrong through correction and example. If we correct, we should live by example. If we correct them, sabihin natin, kinokorek natin yung pag-handle nila ng finances nila, kailangan makita nila sa atin na tama ang pag-handle natin ng finances. Kung kinokorek natin ang pag-handle nila ng oras, nakikita rin nila sa atin, tama ang paggasta natin sa ating oras. Disciples, a godly father disciples, not just disciplines. This word disciple means we lead them to Christ. We teach them about everything the Lord has commanded us. And we discipline them. Alam niyo po yung salitang disiplina, hindi po yan negative. Disiplina is my training. Di ba? Meron pong pagtuturo. Meron pong we live by example. Pag sinabing, these are the disciplines that we need to follow. Maganda po yun. Hindi po siya negative word. Naging negative sa atin kasi pag sinabing disiplina, palo agad ang nakakonect. Palo ka agad ang nakadikit sa salitang disiplina. No, when we say discipline, we will remind them what is right and what is wrong, and we live by example. Again, i-disciple din po natin sila. Tinitrain natin sila. Kung paano natin tinrain ang ating mga anak magsuot ng sapatos? Hindi po natin sila tinrain ng 1 linggo lang. Matagal. Minsan nagkakapalit yung tsinelas at shoes nila. Di ba? We train them. Paulit-ulit. Ganon din po. Ano yung mga bagay na uulit-ulitin pa nating dapat i-train sa kanila?
sa teenager. Yung iba po rito, adult ng inyong mga anak. Maring apo na ang kailangan nating tulungan na matrain. Yung iba, toddler. Yung iba, mga primary level, junior level, high school level. Iba't iba po, pero same principle. We need to love them, be present to them. At ito po yung iba, present pagkabata. Teenager na yan, okay na siya, kaya niya na. Hindi po. Be present kahit sa mga teenager natin. Be with them. Amen po. Are we learning? Number 5. Number 5. A godly father provides faithfully. Yan. Isa po ito sa, number 4. I'm sorry. Number 4. A godly father provides faithfully. Marami pong tatay. Ito po, perfect. Okay? Maybe in some areas we need to grow, pero kailangan pa rin mapaalalahanan ng lahat dahil may sinasabi po ang Word of God pagdating dito. Ang sabi po sa 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, bakit sinabi ditong relatives? Hindi ibig sabihin po nito na lahat ng kamag-anak po ninyo ay pakakainin po ninyo or bibigyan ninyo ng financial support. Ang context po nito ay kapag ang mga mahal sa buhay, tulad ng mga nabalo, yun po ang context nun, widow. Kapag ang isang widow, wala na, talaga siyang anak, wala nang tulong sa kanya, then yung relative dapat tutulungan po siya. Meron naman yung mga single, hindi nagkaanak, wala silang asawa. So, sino ang tutulong sa kanila pag tumanda na sila? Relatives. Yes, ladies. Kung hindi kayo mag-aasawa, darating yung time, biblically, sinong tutulong sa kanila? The church must help the widows na talagang wala ng relatives. At ano pa, yung kamag-anak natin na wala siyang anak. Kaya sinabi dito yung his relatives. So do not use this as a verse na, you have to provide for me, I am your relative. Pero teka, you have hands and feet and, di ba? You are strong, nakakapaghanap buhay ka pa. Maghanap buhay ka. Or sasabihin ng iba, may anak ka pa. Sa government nga po, sasabihin, meron pa po ba kayong mga anak? Yun muna ang first line na tutulong. Bago yung relatives, bago yung malayong kamag-anak ang tutulong. Ganun po. Tinuturo ng salita ng Panginoon yon. Pero sabi dito sa bandang dulo, and especially for members of His household. Kailangan, mauna kang mag-provide sa household mo. Kaya kapag ikaw ay naghahanap buhay, ang mauna pong tumanggap ng suporta, your immediate family. Kailangan makorek ito dahil may mga pamilya naman po na lumaki sila, yung support wala sa immediate family. Nasaan? Nasa relative. Household. Your own household. Pag hindi mo daw binigyan ng pagkain, ng pangangailangan ang household mo, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. We have to provide for our family. Kaya nga po yung mga nung nag-pandemic, kayo po ay naging writer, di ba, nag-online selling. Meron po dito, naalala ko yung testimony ni Jessica, di ba, magtitinda siya ng mga kakanin, ng mga silver and gold and diamonds sa school, dala-dala niya yung paninda niya. Alam niyo po, nakaka-bless po yung mga ganon. Ang sarap po bilhan yung mga, meron silang mga bilao, may mga dala-dalang paninda para po mabuhay ang kanilang pamilya. Yung mga tatay na lahat gagawin para mabilhan ng shoes ang kanilang mga anak, ng tsinelas. Na kapag sira na ang gripo, may pambili ng maintenance pang gripo. Totoo po yun. Mayroon pong pangangailangan ng isang pamilya na kapag nasira ang doorknob, kailangan may pambili po tayo ng doorknob. Amen po ba?
Kaya mga tatay, hanggang kailan magtatrabaho? Hanggat kaya po. Hanggat kaya. Kasi ang sabi ng Biblia, susuportahan kapag wala na silang kakayahang magtrabaho. So hanggat meron pa po tayong maitutulong. I have a brother na talagang dumaan po siya sa matinding health problem. Wala na siyang kakayang maghanap buhay. Dapat nga expect sa kanya, wag na siyang maghanap buhay. Suporta na siya dahil nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Pero alam niyo po ba, nung dinalaw ko siya, siya pa po ay naghanap ng kaparaan ng may maitinda pa siya. Para sa akin, sabi ko, pwedeng hindi na siya kailangang mag-work eh. Kahit na mag-sideline eh. Suporta na dahil sa kalagayan niya. Pero alam niyo po, nakita ko, yung kanyang kagustuhan na kumita pa hanggat may kakayahan siya. Amen po ba? Ano yung mga kailangan ayusin sa tahanan natin? Di ba ang saya-saya ng pamilya kapag kayong sirang upuan, napukpok, naayos at naupuan ulit? Di ba? Amen po ba? Yes. Nabilhan ulit ng pako. May mga ganun po sa bahay. Provide for your family. Magpapasukan. Kailangan ng notebook, ng pencil, di ba? School supplies ng ating mga anak. Nakita niyo po bang ngiti ng inyong mga anak may gamit sila? Yes? Amen? Nakakatuwa po makita sila. Yung excited silang pumasok. Dahil nabilhan natin sila ng gamit. May mga kabataan na kapag nasa high school na, nasa college, iba naman po ang pangangailangan nila. Nakita niyo po bang ngiti ng inyong mga anak lang sabi, anak, tara, 10 years na yung phone mo, bibilhan na kita. Nakita niyo po yung ngiti ng inyong mga anak? Amen po ba? Praise God. and the youth are happy. Pamalakpak tayo. Parang sabi, yes, Pastor. Thank you. The point is, Father, provide for your loved ones. Ang sarap po na na-enhance. Ibig sabihin, umaayos at gumaganda ang buhay ng pamilya dahil nagsusumikap po ang tatay. Ilang mga vehicle blessing na po. The last vehicle blessing I did was with Kokoy and Charmaine and Brother Rusty, our ninong Rusty, of course. Pero yung nakita ko yung pamilya nila, Kokoy and Charmaine, they have this motor bike na magagamit nila pang grocery. And then one time nakita ko, magkaangkas yung mag-asawa. Tuwang-tuwa po ako. Hindi nila ako nakita, pero nakita ko sila. Sabi ko, ang ganda nilang tignan. Na maaring nag-date lang siguro sila saglit or may binili, pero magkasama yung mag-asawa with their motorbike, na-enhance ang buhay po nila. Provide for your loved ones. What are the things we need to provide? A godly father provides materially, emotionally, spiritually. Okay? Ang sarap po makita yung saya at ngiti ng pamilya kapag nabibilhan natin sila ng pagkain na gusto nila. Di ba? Noong Independence Day, sabi ko sa husband ko, gusto kong mag-hotpot. Alright? Sabi, tara. Alright? Pagdating namin doon, Independence Day, ubos. Sabi ko, gusto kong i-text si Roland Lena. Siguro kinuha nila lahat. Siguro binili nila lahat. Mahilig din mag-hotpot yung kanilang kids. No? As in, ubos yung supply. Sabi ko, parang lahat ng pamilya ngayon nag-hotpot siguro. Alright? Di ba ang sarap na nabibilan natin ng food ang ating mga anak? May ilang pamilya po dito, nakikita ko lumalabas. Dati hindi. Buong pamilya lumalabas, kumakain na sa buffet, restaurant, kumakain na sa, nakakapag-celebrate, meron ng kakayahan. Dahil napagtapos nila yung mga anak nila. Yung anak, may kakayahan na rin na magpakain sa kanila. Ang sarap po tignan nun.
Nag-provide si tatay, nag-provide si nanay, tumulong si kuya, tumulong si ate. Ngayon, nai-enjoy nila ang blessing ng Panginoon, ang fruit of their labor. Palapakan natin ang Lord. So please, lahat tayo magkaroon ng kaisipan na mag-provide sa pamilya. Pero manguna po ang ating mga tatay. Amen? Kung may kakayahan, provide for your family. Ano pa? Works with diligence and integrity. Iwasan pong mandaya sa trabaho, sa kumpanya. Ipopromote po kayo ng Panginoon at lubos na pagpapalain kung magsumikap lamang po tayo. At laging tama ang gawin kahit mag-isa na lang tayo. Kahit mag-isa na lang. Kaya nga po sabi ni David, di ba? Nagbubulay daw siya. Pinapa-evaluate niya kay Lord yung puso at isip niya na kahit mag-isa na siya sa bed niya, Lord, tama pa bang iniisip ko? Kasi kahit mag-isa na tayo, tama pa ba yung pinaplano natin? Tama pa ba yung pinaplano natin sa kapwa natin, sa pamilya natin, sa kaibigan natin? Tama pa ba yung pinaplano natin pagpapalago sa business natin, sa team natin? There should be integrity and diligence. Ano pa? Gives His presence, not just His paycheck. Maganda na yung may presence na may paycheck pa. Wag naman puro presence. Kailangan may paycheck din. Amen? Palapakan natin ang Lord. Ang sabi na, tatay ko puro presence, kailangan paycheck din. Amen? Yes. Kailangan natin mag-provide. Wag po natin gawing theme song yung love will keep us alive. No. Amen. Kailangan ng paycheck. Kailangan ng hard work. Kailangan may pagsusumikap. And last but not the least, a godly father leaves a legacy. Meron po siyang minomodelo, meron po siyang iniipon, meron siyang ginagawa na iiwanan niya. Yan. Ano ang iiwanan natin sa ating pamilya? Okay? Sabi nung iba, gusto mong iwan sa pamilya mo? Sama ng loob. Galit. Ano pa yung iba? Bisyo, utang. Yun po ba ang gusto nating iwan sa ating pamilya? Something to think about. Okay? Ngayon pa lang po, magplano tayo. Ano yung mga gusto nating iwanan sa ating mga anak? Proverbs 20 verse 7, the righteous who walks in his integrity. Wow. Blessed are his children after him. Ang taong lumalakad daw sa katuwiran, pinagpala ang mga anak niya. Kasi ang iniiwan niya, pamumuhay na matuwid. Ano pa? Pangalang malinis. May nag-iwan sa atin ng pangalan. Meron nga pong kainan. Sabi namin, bakit dalawa? Dahil noong una daw po, iisa lang yung restaurant na yon. Hindi magkasundo yung magkapatid. So, naghiwalay. Parehas pa rin ng pagkaing niluluto. Pero ngayon, anong nakatatak sa mga customer? Ay, hindi nagkasundo yan. Diba? Saan tayo kakain? Sa kaliwa o sa kanan? Diba? Kung saan merong available na table. Let us walk with integrity. Iniwanan tayo ng magandang pangalan, alagaan natin yung pangalan na yan. Kung may plano po kayo, iwanan ang business na yan sa iyong pamilya, iwanan po natin ng maayos sa kanila. At mga anak, alagaan din natin ang pangalan iniwanan sa atin ng ating mga magulang. Huwag natin sisirain. Can I hear amen? Next, Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance. Yan daw po ang magandang iwan. May iniiwang pamana. Okay? Sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya.
Maliit o malaking bagay, pero ito'y galing sa pinaghirapan. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the sinner's wealth is laid up for the righteous. Kaya napakagandang mamuhay ng matuwid kasi ang matuwid may maiiwanan talagang mabuti sa pamilya niya. Pero ang masama, wala daw siyang maiiwan. Yung kanyang kayamanan ay mapupunta sa lumalakad sa katuwiran. Napakaganda pong paalala nito. Kaya let us model integrity in private and in public. Kung malinis ang pangalan natin sa social media, malinis ang pangalan natin in private. Kung mapagmahal tayo in public, mapagmahal tayo in private. Kung tinatawag natin na sweetheart and darling yung asawa natin in public, dapat in private, it's the same. Baka ang tawag na natin sa private ay hoy. Diba? Ganon din sa ating mga anak. If we are gentle and kind to them in public, we are not harsh in private. Amen po ba? Hindi lang po show yung pagmamahal natin sa kanila sa public, kundi totoo ang pag-ibig natin sa kanila. At isang napakagandang legacy iwan natin is faith and godliness. Yung masabi nilang, my father is a godly father. He is a righteous father, faithful. Talagang itinawid niya kaming lahat mula kahirapan. Ang sarap po nun. And thank God sa mga tatay na nagtawid. Mahirap na yung buhay noon. Mas mahirap, I'm sure yung iba. Tapos nagsumikap si tatay. Yun po ang iwan natin, yung marunong sumampalataya sa Lord, sumunod sa kalooban niya, and provides an inheritance that is the fruit of His hard work. Meron po tayong iiwanan dahil bunga yon ng ating pagsusumikap sa tulong ng Panginoon. Hindi po natin ipinasa ang ninakaw na mga gamit. Hindi po natin ipapasa sa anak natin ang kinuha sa pandaraya na lupa. Kundi ipapasa natin yung isang bagay na nakuha natin sa tamang paraan. Hindi natin kinuha yung isang property dahil, di ba, winalang bahala natin ang karapatan ng iba. Let us provide an inheritance that is the fruit of our hard work. May mga susi tayong iiwanan sa anak natin. Diba? Susi na magbubukas ng napakagandang mga bagay sa bahay po natin. Let us walk in righteousness and integrity. Tandaan po natin, pangako po yun ng salita ng Panginoon. If you will walk in righteousness and integrity, may maiiwanan kang maganda sa iyong pamilya. Now, no father is perfect. But by God's grace and Spirit, listen to this, but by God's grace and Spirit, men can rise to their calling. Yes, wala pong perfect. Pero tingnan nyo, bakit may mga tatay na maibigin sa kanilang pamilya ngayon? Bakit may mga tatay na patuloy na nagsusumika para sa kanilang pamilya? Because God's grace is upon them. Because they have put their faith in Jesus. Because they trust the Lord. Yes, yung mga tatay na katabi natin ngayon, they're not perfect, but again, they are faithful by the grace of God. Let us always pray for them. Did we learn something today? A godly father leads spiritually. A godly father loves unconditionally. A godly father disciplines wisely. A godly father provides faithfully. A godly father leaves a legacy. These are the questions na gamitin natin para mag-reflect po tayo.
Yung iba sa atin sa sharing mamaya, hindi tayo lahat tatay, pero it applies also to us. Number one, are you, if a godly father leads spiritually, are you intentionally leading your family in faith? Intentional, talagang bumabangon ka para i-lead sila sa church. Ikaw ang nagsasabi talaga na nagpapaalala, magbasa tayo ng Bible, makinig tayo ng Word of God, dumalo tayo ng gawain, huwag natin i-neglect ang church. Number two, a godly father loves unconditionally. Do your children feel the Father's love through your actions? Sa tingin niyo po, dama po ba nila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ninyo? Number three, is your correction rooted in grace and aimed at godliness? A godly father disciplines, right? Pag nag-correct ba tayo ay meron pa rin pong grace and gentleness at para sila ay mapabuti, para sila ay maging godly din. Number four, a godly father provides faithfully. Are you providing what your family truly needs? Kung ikaw ay kabataan, diba? Do you also help provide? If you are a father, do you truly provide? Number five, what legacy are you building today for your children tomorrow? Ano yung gusto mong iwanan para sa pamilya mo? Ano yung ginagawa mo ngayon na alam mong yun ang maiiwan para sa kanila? Did you learn something today? Let us honor our fathers. While they're coming, we will sing that song. Gusto kong hingin ang mga tatay dito sa altar. Okay, lahat ng tatay, would you please come forward sa altar? And we would like to pray for all of you. Let's sing for Jesus.